Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. So sa atin pong lahat, mabiyayang umaga. We are always blessed. Not going to be blessed. Indeed, we are already blessed. Bibihira pong matalakayan tungkol sa dalawang witnesses. Bibihira pong makapagbigay minsan ako ng komento regarding dito. Dahil I found it something na parang, kasi personally, ako, mas gusto kong talakayin yung susunod na event, yung imminency nung rapture. Kaya pansinin niyo ako, rapture, tribulation. Pero ngayon, sabi ko naman, sige, minsan, nakapagbigay na rin ako, nakapag-2 vlogs siguro ako sa tagal ng ministry ko dito sa YouTube. Siguro, 2 beses ko palang natalakay ito ang 2 witnesses na ito. Pero sa ngayon, wag tayong mag-focus sa identity nila. Kasi ang pinokus ko dati yung tungkol sa identity nila. Pinatunayan ko na si Moises at si Elijah yon. No? Ngayon, meron din ako mababanggit about Moses and Elijah. Pero simulan na po natin. No? Kasi ngayon, gusto kong banggitin yung kabuuan na naging ministry nila. So, ito sa buong ministry ko ng YouTube for this, doing videos and vlogs para sa inyo, no, para relate kayo doon sa mga salita ng Panginoon, ay mostly para po talaga sa akin. Sa tinagal-tagal ko po dito, masasabi ko na ito ngayon yung pinaka masasabi kong iispatan natin lahat yung mga kailangan para mabigyan natin ng din yung ministry nila. Ang tutok ko ngayon yung ministry nila. So, meron po ako mga may kodiko na po ko. Sinulat ko na rin po dito sa Bible yung mga kodiko ko. No? So, huwag kayong mag-alala. Mabilis natin matatapos to. Okay, babasahin ko muna po ang point number 1 natin. Na point number 1, lalabas sila sa first 3.5 years ng tribulation. Okay? They will come out in the first 3.5 years of tribulation. Hindi po sa second half, kundi sa first 3.5 years. Nabanggit ko na po ito dati sa mga past vlogs. Okay. Ito po ay nasa verse 3. Sabi ko may kodiko ako dito eh. So, ito nakalagay sa verse 3, and I will grant authority to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days. Ito po 3.5 years yan. Clothed in sackcloth. Susunod, point number 2. Diretso na tayo. Baka maubos ang oras natin eh. May special protection po sila mula sa Panginoong Jesus. They have a special protection from the Lord Jesus Christ Himself. And it will be, mababasa po natin yun sa verse 5. Okay. Sa verse 5 nakabanggit din sabi niya rito, and if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies. Lumalabas ang apoy sa kanilang bibig. Literal yon. Literal po yon, ha? So, if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na hindi raw literal na tao yung 2 witnesses. Hello? Hello? Okay lang kayo? Nasabi dyan. Literal na tao yan, no? Ano ba kayo? Number 3. Number 3. Ang katibayan na sila ay sina Moises at Elijah ay nasa verse 6. Okay. Okay, verse 6, basa. These have the power to shut up the sky so that rain will not fall during the days of their prophesying. Natatandaan yon? Sino ba yon? Di ba si Elijah yon? Di ba yung hindi umulan ng ilang panahon dahil nga napigilan niya? O yung isa pa, and they have power over the waters to turn them into blood. Sino ba yun? Ministry ni Moises yun, di ba? Nabasa natin yan sa Old Testament. And to strike the earth with every plague as often as they desire. So, talagang ako, I believe si Moises at Elijah po talaga ito. Okay, proceed na po tayo. So, may number 4 dito. Ayun. Kung saan ko sa ito, may pag-ganun, pag-ganyan. Number 4. Tatalunin at malulupig sila ng Antichrist, ng Antikristo. Ipapahintulot ng Panginoon na sila ay malupig ng Antikristo. Ito po ay nasa verse 7, nasabi ko na nga po kanina. Ito na, when they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss
will make war with them. Makikipag-war pala sa kanila kung totoosin, no? And overcome them and kill them. It would be very easy for the Antichrist to exert or to use his power during that time kasi ipapahintulot naman ng Diyos yun. Amen? Pero kung hindi papahintulot ng Diyos na gamitin niya yung power, hindi na maano ng Antikristo yun. Walang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, pinahintulot ng Panginoon na malupig itong dalawang witnesses na ito, sila Moises at Elijah, kasi walang makakapasok sa langit, makinig pong mabuti, walang makakapasok sa langit na may flesh and blood. Diba? Kaya kailangan nilang mamatay. Si Moises, tandaan ninyo, sinabi lang ng Bible, ang Diyos ang naglibing sa kanya. Pero wala nang binanggit tungkol sa katawan ni Moises, maliban sa pinag-aagawan na lang ito ng mga anghel. Diba? Tapos, ano ba yung sumunod? Si Elijah naman, alam naman natin, ni-rapture siya. So, para talagang maging patas, kailangan nilang mamatay. Kaya po sila namatay. Okay? So, susunod po tayo. Number 5. Point number 5 tayo. Nandito, sinulat ko na pulat dito sa Bible ko yung kodiko ko eh. Yung kodiko ko, sinulat ko dito sa Bible, no? Number 5. Sila ay bubulagta sa lugar na pinagpakuan sa Panginoong Jesus. Alam nyo, kung saan sila mapapatay? At the very place where the Lord Jesus had been crucified. So ngayon po, iba na pong itsura ngayon ng place na yon. At ang sabi po rito, anong verse ba yun? Verse 8. Basahin nga natin si verse 8. Verse 8. Ayun. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt. Mystically lang. Sinasabi lang nila na Sodom and Egypt yung lugar na yon, where also their Lord was crucified. So doon pinako ang Panginoong Yesus. Dati pangalan nun Golgotha, pero ngayon mystically called siyang Sodom and Egypt. Hindi ko po alam kung bakit, no? So, anong number na po tayo? Number 6. Nasa yung number 6 ba? Ayun. Ano ba yan? Sila ay hindi ipalilibing, panonoorin lang sila na patay na. Ito yung nasa verse 9. Hindi sila ililibing, panonoorin lang sila. Panonoorin sila. Tuwang-tawa silang pinapanood sila. Verse 9. Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for 3.5 days. 3.5 days. And will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. Kasi parang, alam nyo, pumunta po tayo sa kustumbre ng mga Hudyo. Doon po sa kanila po sa mga Jews, pag ang isang body ay pinabayaan na lang na nilay at namatay doon, na pinababayaan mabulok, ito po ay talagang pagdedegrade sa tao. Kumbaga, paglapastangan talaga sa tao. Talagang dinedegrade nila yung dalawang witnesses. No? Talagang dinadown nila. Paglapastangan, nilalapastangan yung body nila, hinayaan nilang nakalay doon. Parang outside sa society. Parang kinakast out po nila. Yung mga two witnesses na yan, okay? Balik po tayo rito. May maingay po sa kapitbahay, sorry po So dito po tayo sa punta po tayo sa point number 7. Magdidiwang ang mga tao sa kanilang kamatayan at magpapalitan pa nga ng mga regalo ito para exchange gift. Basahin natin yung verse 10, no? Sabi doon, and those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Dahil ayaw makarinig ng katotohanan ng mga tao, nagdiwang pa sila. Pero siyempre sa katapos-tapusan, bubuhayin po sila ng Diyos sa harapan mismo nila. So ayan lang po. Doon bubuhayin sila ng Diyos, sasabihin ng Diyos, come up here, two of you. Mabubuhay sila at sila po ay papanik doon sa langit sa harapan ng mga taong ito. Ito lang po ang oras na binigay sa atin ni TikTok. So at least nakita po natin yung ministry nila. Makikita po natin dito, kapag ka ang mga tao nagsasalita ng katotohanan tungkol kay Jesus, ang mundo ay tanggapin ang katotohanan. Lalabas pang masama ngayon yung mga nananangan sa katotohanan. Parang yung nangyayari ngayon sa social media, alam naman natin ngayon yun, may naninindigan sa katotohanan at pinalalabas pa silang masama. Pero hindi bali na. Parang yung mangyayari sa two witnesses, balang araw, may reward po tayo. Maging ka-good vibes na kayo, subscribe and God bless. Thank you.